Maaga nga akong nagising ngayon, hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil may mas mahalagang dahilan. Palm Sunday ngayon at simula nga ito ng Holy Week. At habang naliligo nga si Mister ay tinupi ko muna itong pinagtulugan namin. Hindi na nga kami nag-almusal dyan dahil expected talaga na maraming pupunta sa simbahan ngayong araw. Kaya naman, i-fast forward na natin. Pagdating nga namin dito sa simbahan, sa harap pa lang ay makikita mo na ang dami ng nagbebenta ng mga palaspas. At iba't ibang disenyo nga ng palaspas ang makikita ngayong Palm Sunday. May payak, may hugis krus, may tila corona, lahat gawa ng kamay, may dasal, may tiyaga, may pananampalataya. Ang iba may palamuti pa, mga bulaklak, ribbons at palamig na tubig sa tabi. Bumili pala ako ng 2 palaspas dyan sa halagang 50 pesos. Bit-bit ang palaspas at kasama ang pamilya, sabay-sabay tayong naglalakad papuntang simbahan. Medyo antok pa pero puso ay gising na gising. Sinundo ko na nga pala ang asawa ko dahil iniwan ko nga pala siya sa may parking lot. At ito nga pagpasok namin ng simbahan, napakaraming tao. Tinapos ang misa ng may kapayapaan sa puso, ang bawat dasal, inalay ang bawat awit taimtim. At syempre, pinabless na ang palaspas, tanda ng ating pagtanggap kay Jesus sa ating mga tahanan. Dala natin ngayon hindi lang palaspas, kundi panibagong pag-asa. Hudyat ito nagsimula ng mahal na araw, isang paanyaya sa mas malalim na pananampalataya at pagninilay-nilay sa tunay na kahulugan ng sakripisyo at pag-ibig. Sa gitna ng abalang mundo, bihira ang ganitong sandali. Buong pamilya magkakasama sa pananampalataya. Tahimik pero puno ng pag-ibig. Walang mas mahalagang lakad ngayong linggo kundi ang pagsimba ng magkakasama. Dahil ang pamilyang nagdarasal ng sabay ay mas matatag sa anumang pagsubok. Ang tunay na biyaya ay hindi lang nasa palaspas, kundi sa mga kamay na magkahawak habang nagdarasal buong pamilya, buong puso. Pagkatapos ng misa, syempre hindi pwedeng diretso uwi. May stopover muna sa paboritong tindahan sa tapat ng simbahan. Ewan ko ba pero nakasanayan ko na nga pagkatapos ng misa, automatic na ang lakad ko papunta sa nagtitinda ng puto. Parang program na ang katawan ko. Amen! Tapos kanan sa may kakanin. Magandang ipasalubong ito lalo na kung may naiwan sa bahay kasi kahit hindi sila nakasama sa misa, makakasalo pa rin sila sa biyaya at syempre sa puto at kakanin. Pauwi na nga kami ng mga oras na ito at may nadaanan nga kami nagbebenta ng buko. At nag-crave nga ang asawa ko kaya nagpabili nga siya ng isa. Plano ko nga itong gawing buko shake. Sa init nga ng panahon ay masarap nga uminom ng buko. Kung dati nga ay nabibili ko lang to sa halagang 28 pesos pero ngayon nasa 38 pesos na. Nagmamahal na nga talaga lahat. Pagkatapos ko nga maiabot ang bayad kay kuya ay kami na nga ay uuwi na. Alas 9 pa lang ng umaga pero sobrang tirik na ang araw. Dahil nga sa init ng panahon, mas gugustuhin mo na lang talagang mag-stay sa bahay. Kadating nga namin dito sa bahay ay ito na nga yung puto na nabili at excited na nga kainin. Itong klase ng puto ay masarap nga siyang i-partner sa dinuguan o kaya naman sa Mickey. At hanggang dito na lang. Thank you for watching. Agyamanak!